katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim, Sagot Kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. Please do follow us on FB at kung kayo po ay Signal subscriber, kami po ay napapanood nyo na sa Channel 19. Kaya tumutok na po kayo. Channel 1919. Magkita-kita po tayo dyan. At ngayong araw ng Martes, mga kapatid, usapang trabaho po tayo. Patuloy ang pagbibigay ng Labor Department ng emergency employment sa ilalim po ng kanilang TUPAD program. Yan po ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers. Kukumustahin po natin ang implementasyon ng programang ito. Re-reviewin din po natin ang qualifications at requirements. At makikibalita din po tayo sa ilang beneficiaries tulad at beneficiaries po ng TUPAD program ng DOLE. Baka po kayo interesado, isa po kayo sa mga nawalan ng trabaho. Maaari po kayong maka-avail ng programang ito mula po sa DOLE. Ang ating question of the day, kailangan mo ba ng tulong panghanap buhay? Maaari po kayong mag-post sa ating live stream ng inyong mga katanungan, concern, or yun nga po kung kayo po ay interesado. Mas maganda rin po kung kayo po ay tatawag sa ating tanungan hotlines para diretso po namin kayong ma-connect sa DOLE. Ang ating tanungan hotlines 8631-5788 or 8631-6674. Tawag na po kayo, 8631-5788 or 8631-6674. At simulan na po natin ang ating discussion. I'm sure marami po sa inyo ang interesado. Makakasama natin live via StreamYard, DOLE Assistant Secretary Dominique Rubia Tutay. Asik Tutay, magandang hapon po sa inyo. Hi, Ma'am Cheryl. Good afternoon po at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Happy to be back po. Ayan, pero wala ka naman dito. Ang daya. Naku, hindi pa kita. Ayun. Naipit ka ba sa opisina? Sa susunod. Oo. Naipit sa traffic, sa office, sa dami ng ginagawa. Pero again, ito po ang isa sa mga topics na talagang marami pong mga kababayan tayo ang interesado at marami pong nakikinabang. Balikan po natin. The last time we talked, 30 billion, di po ba? 30 billion pesos po ang budget natin for TUPAD this year, 2024. Kumusta po ang implementasyon ng programa? Nakakakalahating taon na po tayo. Maraming salamat, Cheryl, sa tanong na ito. So far po, we are at about 26 to 27% of our implementation. So kung mapapansin nyo po, kung half year po yan, medyo delayed po tayo. Ito po ay sa kadahilanan na tayo po ay nag-adjust at nag-orient pa po ng ating mga program implementors sa bago po natin na pamantayan or yung ating implementing rules and regulations para po sa DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program kung saan kabilang po yung ating TUPAD. But so far po, ang atin naman pong remedy for the next half of the year ay meron po tayong tinatawag na catch-up plan kung saan po mas pabibilisin po natin ang implementasyon ng ating programa para mas maabot po natin, hopefully, 100% ang atin pong target for the year. Kasi sayang naman po, 'di ba? Maganda, malaki-laki po ang ibinigay na budget ng administrasyong ito at sayang naman kung hindi mapapakinabangan. Kasi pag hindi yan naubos, saan po yan? Ibabalik sa Treasury. Opo, tama po. Babalik po yan sa Treasury pero ang ayaw naman po natin ay hindi makarating sa tao ang tulong na dapat ay napunta po sa kanila. But so having said that po, siguro konting figures lang po ang pwede nating i-report. We have about 852,000 beneficiaries na po that we were able to reach as of May. So, yan po ay hanggang May pa lang. Yung June po, hindi pa natin number of beneficiaries, hindi pa po natin na iuulat dito. At ang atin pong target for the whole year is about 3.2 million workers po na makikinabang po sa TUPAD for the 30 billion program funds that have been entrusted to us.
At pasensya na po, bakit po ulit tayo may delay? Kasi sabi nyo nga po, nasa 26% pa lang tayo considering na tapos na po ang kalahati ng taon. Opo. Yung figures po na 852,000 or 26 to 27%, that represents our accomplishment from January hanggang May of 2024. Kadahilanan po ay of course nag-a-adjust po tayo doon po sa bagong guidelines na in-issue po natin patungkol po sa pagpapatupad ng programang Tupad. Ibig sabihin lamang po nito, na-relax po natin ng kaunti yung ating mga requirements para po mas marami po ang maka-avail po ng ating programa. At pangalawa po, yung pong number of days po natin, dati po kasi, parang akala natin tuloy-tuloy yung pagtatrabaho from 10 days minimum to maximum of 90 days. Pero ito po, pwede naman po siya na staggered kasi ang problema po ng iba, parang sinasabi nila, bakit isang beses lang kami pwedeng mag-avail? But in fact, yung pong isang beses na yon could not just be 10 days but up to 90 days. Pero pwede mo siyang stretch the whole year depending on the work program. At pangatlo po ay atin naman din po na sinisiguro na ang implementasyon po ng Tupad ay talagang maayos. Ito po ay sa pamamagitan po ng mga validation of the list that are submitted to our regional offices. Kasi minsan po, halimbawa, merong mag-a-apply sa amin, 1,000 beneficiaries, pero when we conduct validation and verification, ang pumapasa lamang po, halimbawa 700 or 800 because there are disqualifications na nakikita po tayo doon po sa mga sinabit po na listahan sa atin ng mga program proponents. Okay. Ito medyo po, mahigpit, Ma'am Cheryl. Baka po kaya nga doon at baka kako rin kailangan mas madami ang ang mga tao para mas mabilis yung makakapag-validate din po at saka baka kailangan din po ng yung awareness po ng tao na baka ang iniisip nila ay hindi sila qualified or hindi lang pa nila alam na may ganito pong programa. Mag-review tayo, ASEC Tutay, na baka marami pong nanonood sa atin na, pwede pala ako, nawalan ako ng trabaho. Again, ano po ba ang Tupad program at ano po ang qualifications para po rito? Opo. Siguro po para sa atin pong mga kababayan, ang Tupad po ay isang safety net program kung saan nagbibigay po ito ng panandalian po na trabaho mula 10 araw hanggang 90 days para po magkaroon po tayo ng sweldo na equivalent to the regional prevailing minimum wage. Ito po ay para sa mga disadvantaged workers. Sino ba yung disadvantaged? Unang-una po, yun po yung mga vulnerable workers. Yun po, ito yung walang sapat na kita, lalong-lalo na po yung ating mga informal sector, kagaya po ng mga vendors, kagaya po ng mga drivers po natin. Pangalawa po, disadvantaged worker po, ibig sabihin dito, kabilang din po yung mga marginalized sector na kung saan meron po silang problema sa pag-access ng hindi lamang po employment, kundi pati rin po sa iba't ibang oportunidad na available po para sa kanila by reason of, say, disability, by reason of age, by reason of ethnicity. So, yun po yung gaya po ng mga IP groups po natin, minsan na-invalidate sila kasi kung kailangan ay high school graduate, pero alam naman po natin na sa iba't ibang kultura ay hindi naman po nakikita itong ganitong kwalifikasyon para po sa educational attainment para makasali po tayo sa isang programa ng pamahalaan. And then pangatlo po, ikaw po ay disadvantaged worker kung ikaw po ay na-displaced o nawalan po ng trabaho by economic reasons, medyo yung kumpanya na atin po pinagtatrabahuan ay nalulugi, so magsasara, kaya na-displace po tayo, nawalan tayo ng trabaho. Pwede po kayo sa programa na ito. Tapos, 18 years old pataas, hanggang senior citizens po, hanggat kaya po na magtrabaho po ng ating mga senior citizens, provided na fit to work po sila. So, ito po may mga trabaho lamang po ba ito?
Actually, Ma'am Cheryl, ayaw ho namin na siguro yung tupad na concept na naiisip ng ating mga kababayan dahil ito naman yung common na nakikita po natin, yung pagwawalis. So hindi na ho tayo, gusto na natin po na mag-level up tayo, kumbaga. So kaya marami po tayong convergence program para ma-link po natin yung tupad program unang-una sa skills upgrading po ng ating mga beneficiaries. So meron po tayong tinatawag na training cum production or TCP, kung saan meron kang training na ibibigay ang ating partner agency, kasama na po natin dyan ang TESDA. Tapos yung training na yon, magbibigay, habang nagtitraining ka po, sumusweldo ka rin po under tupad. And then, pwede mo nang pagsimulan ito ng bagong negosyo o kaya meron ka pong trabaho na kailangan pasukan dahil meron ka ng skills na nakuha, na-acquire during the training period. Isang very good example dito at lagi ko itong ipinagmamalaki ni Cheryl ay yung para po sa ating mga mangingisda. We partnered with BFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources under the Department of Agriculture. Meron po kaming tinutulungan ng mga fisher folks sa iba't ibang area kung saan tinutulungan ni BFAR, tinitrain nila ang mga mangingisda na gumawa ng sariling motorized bangka. Ito po ay made of fiberglass. At during the training, kami naman po ang nagsusweldo sa ating mga fisher folks. And then after the training, gagawin po nila yung bangka na i-award din po sa kanila mismo because we found out that most of the fisher folks nanghihiram ng bangka o kaya nagre-rent po sila ng mga bangka para lang po makapangisda. So, ito ho, nailunsad na po natin ito sa Navotas, sa Malabon, somewhere in Zambales, and also in Davao. So, we're happy po na medyo marami po ang nagkaka-interest dito. And then, yung iba pa po nating programa under TUPAD, nililink din po natin ito sa food security. Meron po tayong programa na siguro naririnig nyo po yung community gardening sa iba't ibang komunidad or iba't ibang local government units. And also, tinutulungan din po natin yung ating mga persons deprived of liberty. Yung pong ating mga preso na malapit na po silang lumaya, kami po ay nakipag-partner din po sa DOJ at saka sa BJMP para mabigyan po sila ng pagkakataon na mabigyan ng training at the same time, livelihood under our tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers. Okay. So, klaruhin po natin kasi may mga kumakalat po sa social media recently na cash or scholarship grant po ito. Opo, ito po ay isang scam. Ang TUPAD po ay hindi po nanghihingi kahit kanino para lang makasali po kayo sa programa. At ito po ay nakakalungkot, Ms. Cheryl, and thank you for your program para maliwanagan din po ng ating mga kababayan. Meron po kasi kami ng mga incidents na halimbawa, isang organisasyon, sasabihin nila, o sumali kayo sa organisasyon namin at mabibigyan namin kayo ng TUPAD. So parang they're recruiting people to join them. And then, kukuhanan po nila ng 500 pesos, ng 800 pesos. That's one. Meron namang instance po na sasabihin nila, wanted, trabaho sa TUPAD, tas 800 pesos. May mga ganyang cases po. So, ito po ay fraud at ito po ay kailangang i-report po sa amin. Meron na po kaming isang organisasyon na parang naparusahan, bagamat ang kanila pong miyembro ay karapat-dapat, pero as a way of parang kailangan naman maging responsable sila at accountable sila sa kanilang mga ginagawa sa kanilang mga kasamahan, ay hindi ho natin muna pinayagan at some point na mag-implement po sila. So talagang umamin po yung leader ng isang grupo dito po sa National Capital Region at sa ngayon naman po ay nagbigay na po sila ng pangako sa ating regional director na hindi na po nila uulitin yon at alam po lahat ng kanilang mga miyembro kung bakit po hindi sila napagbigyan noong
isang pagkakataon na sila po ay nag-apply sa ating DOLE Regional Office. So ngayon po, given that assurance na hindi na po nila uulitin yung kanilang mga pagkakamali, ay binigyan pa rin po sila ng pagkakataon ng DOLE Regional Office po natin dahil ayaw naman din ho natin na mangyari na ang pagkakamali po ng leader ay magsasuffer din po naman yung kanilang mga miyembro. Nakarapat-dapat naman po na mabigyan po ng tulong ng ating pamahalaan. Okay, isa rin po, i-expand nyo raw po ang programa pa para mapasama po ang persons with disability sa mga beneficiaries po. Apo. Yung persons with disability, Ms. Cheryl, ay makakategorized po siya as disadvantaged kasi marginalized siya. May problema siya sa access to opportunities because of the disability. So, iyan po, pero kakaunti lang, Ms. Cheryl, yung nakikita po natin sa ating tala. Siguro sa administrasyon po na ito, meron po tayong nakalap na mga mahigit 1,000 na persons with disability po na nakapag-join naman po dito sa ating programa na Tupad. At kadalasan po kasi kanina napag-usapan na natin yan na yung cleaning operations, ayan, kadalasan dyan po pumapasok yung Tupad program. Anong trabaho po yung maibibigay natin sa PWDs? For PWDs po, lalong-lalo na po kung nagpa-function pa yung ating mga kamay, po pwede po sila na makasama po doon sa community gardening po natin na proyekto under Tupad. So iyan naman po, hindi masyadong tedious yung trabaho, hindi ka naman din exposed sa init at meron naman din po na personal protective equipment na ibinibigay po ang ating DOLE regional offices kapag ikaw po ay isang beneficiaryo ng Tupad. So sa pamamagitan po ng pagtatanim sa komunidad, public spaces, even urban gardening po, ay madali po ito na magawa ng ating mga persons with disabilities. Simple din siguro na pag-maintain ng mga school facilities po natin na malapit lang po doon sa area na kung saan ay nakatira po yung ating mga beneficiaries na PWDs, ay doon din lang po naman sila i-assign. We make it sure po na kaya po nila yung trabaho na ipapagawa po sa kanila. Kung sakali man po, may mga PWDs po talaga na walang kakayanan na makapagtrabaho at hirap po or nandyan naman po ang suporta ng pamilya pero kapos din, pwede po yan maging bahagi sa Tupad? Pwede po silang mag-apply? Opo, pwede po yan, Ms. Cheryl, basta ang pamantayan po natin sa isang pamilya po ay isang beneficiary po ang qualified. So kung halimbawa po, PWD at medyo hirap po sa movement, pwede naman po yung kasama niya sa bahay ang gawin nating beneficiary. So meron pa rin pong income na mapupunta po doon sa pamilya ng person with disability. Paano po makaka-avail yung mga interesadong PWDs po natin at mga mahihirap ng trabaho sa ilalim po ng Tupad program? Opo, inaanyayahan po natin ang ating mga kababayan na lumapit lang po sa opisina ng Department of Labor and Employment. Pwede po yan sa mga regional offices natin o kaya po sa mga provincial offices. Or kung kayo po ay malapit sa ating mga local government units, pwede rin po ninyong puntahan ang ating Public Employment Service Offices or PESO para po makapag-apply po tayo. O kaya naman po, tawag na lang po kayo sa aming hotline, DOLE 1349. Okay. Huwag po kayong bibitaw. Patuloy po nating makakasama si Asek Tutay kung kayo po ay interesado, may gusto kayong klaruhin, kung nasaan man kayong lugar, kung paano kayo magkaka-avail po nito, maari po kayong dumulog. Maari po kayong mag-post sa ating live stream or maari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Again mga kapatid, 8631-5788 or 8631-6674. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita.
Nakabalik po ang programang Sagot Kita. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Kasama pa rin po natin Dole Assistant Secretary Dominique Rubia Tutay. At this point, ASEC, ay simulan na po natin tumanggap ng ating mga callers, ha? Kasama po natin si Tatay Artemio. Hi, Tatay Artemio. Ma'am Cheryl, magandang hapon ho. Ayan po, magandang hapon. Abay, balita po namin, isa po kayo sa mga beneficiary po ng tupad. Opo ma'am, nakatanggap po ako ma'am, 5,200. Ngayon po, yung iba, binigay ko po sa asawa ko para magtindahan po sa Iloilo. So ngayon ma'am, kasalukuyan, doon na may tindahan na po siya ma'am. Pareho pong galing pong tupad yun? Opo ma'am, galing yung binigay sa akin ng 5,200, bali binigyan ko po siya ng 3,000, yung 2,200 sa akin po yan, personal ko po kasalukuyan ginagamit sa pang-araw-araw kung kailangan. So ngayon, yung 3,000, nandun po siya ngayon sa Iloilo, ginagamit po niya, pampuhunan ma'am sa tindahan po niya. Saan po ba kayo dito, Tay? Nasa Maynila po ba kayo? Kasalukuyan na may hintay lang ako na kabuhayan o babalik po ako sa Iloilo dahil para matulungan ko po siya. Saan po kayo naging street sweeper? Dito sa Ma'am Teresa po ma'am, sa bayan po ng Teresa po ma'am. So 10 araw po yon. Opo. Pero sabi salamat po ni sa tupad. Opo, sabi po ni ASEC Tutay, pwede pa yan umulit. 'Di ba? ASEC hindi naman one time lang po 'yan. Pwede po yung ma'am, pwede ating pa halimbawa po. one time po siya, 10 days minimum, pero pwede po hanggang 90 days. Pwede po yan na staggered. So, depende po doon sa work program siguro na nasalihan po ni Tatay Artemio. Pero po, since kayo ay masipag tay at sa kakaunti na tulong po sa inyo ng pamahalaan, sinabi niyo po na may sari-sari store. Baka tulungan natin si Mrs. na palaguin yung kanyang sari-sari store. Cheryl, nasa siguro po, ma'am, sa Iloilo po? Ay, pwede. Kahit sa Iloilo. Ipahanap natin. Sa Iloilo po siya ngayon. Ibigay niyo po yung address niya sa Iloilo at siguro, Miss Cheryl, ipacheck natin with our regional office kung ano yung status ng kanyang maliit na sari-sari store. Kung gusto niyang mag-expand, pwede naman po na makapagbigay pa rin po ng kaunting puhunan, pandagdag doon po sa maliit na negosyo. Para maging malaki. Yes, Tatay. Para maging malaki yung negosyo nyo. Oo, Tatay, ganito. Huwag nyo pong ibababa yung telepono. Kukunin po namin yung pangalan ng inyong asawa, yung contact number niya, para maibigay po natin kay ASEC Tutay at yung regional office, tatawagan si Mrs. I-assess, titignan po yung kanilang lugar. Pag may room for expansion at tingin nila ay talagang deserve ni Mrs. na madagdagan yung mga paninda, abay aagapay po ang Dole. Opo, ma'am. Ano po, nakapisto na po, ma'am. Salamat po sa tupad, ma'am. Sa inyo po lahat. Oo, sige po, Tatay. Marami pong salamat for sharing your story. San, yung details na lamang. Yan po ang ating unang beneficiary. Ayan. Opo, ma'am. Ma'am, hindi ko bababa to. Opo, kakausapin po kayo ni Susan. Sige, ma'am. Sige po. Thank you, Tatay. Baka mas mapaaga yung uwi mo pag pag kailangan, dalawa na kayo ni Mrs. na magbantay. So, ayan po, para mas klaro lamang po, ASEC Tutay, so pwede nagbibigay din po kayo ng negosyo under Tupad program? Yung tinatawag po natin na Dole Integrated Livelihood Program or Kabuhayan. Ang umbrella po yan, Tupad at saka yung livelihood. Meron pong isang umbrella ng programa sa Dole po kung saan pwede naman po tayong magbigay ng mga materyales or mga equipment na gagamitin po ng ating mga kababayan para naman sa kanilang negosyo. Ang nakakatuwa po dito kay Tatay Artemio, yung kakarampot po niyang kita ay pinalago niya. So baka po tingnan natin yung sitwasyon ng maliit na sari-sari store at baka pwede nating dagdagan
yung paninda po ng kanyang misis para po mas mapalago naman po nila yung kanilang pangkabuhayan. So nailink po natin yung emergency employment under TUPAD doon po sa sustainable livelihood naman po na isa pang programa ng DOLE. Pero hindi po ito cash. Kunwari, pag nakita nyo, pwede natin dagdagan yung mga paninda. Yung paninda ang ibibigay po ng DOLE. Tama po ba? Tama po. Tama po. So kung halimbawa po, nag-umpisa ka sa sari-sari store, so ano lang ba naman ang tinitinda sa sari-sari store? Sabihin na natin, mga sabon, mga chichirya, ano naman yung mga basic na pangangailangan po doon sa lugar. Pero kung gusto niya na magdagdagan ng bigas, so yung bigas po, ilang sakong bigas ang pwede nating ibigay para maibenta naman po ni nanay. Punta na po tayo sa pangalawang beneficiary po ng TUPAD na si Ivan. Hi, Ivan! Hello, good afternoon po. Good afternoon. Po, Ate. Kwentuhan mo nga Hi, kami. Ivan! Paano mo ba na-discover na may TUPAD program ang pamahalaan? Ano ba nangyari sa'yo? Actually, ganito po yun. Lagi kasi ako nakikinig sa Radyo 5 from Nanay Christy, kay Senator Raffy. Tapos, nung nagda-drive po ako, narinig ko yung hello? Go ahead. Narinig ko po yung program ninyo, Sagot Kita. Actually, guest nyo po nun si Asek. Nag-inquire sana ako paano maging member ng TUPAD. Oo. Tapos po, si Asek po mismo, nilatag niya sa akin na gusto mo ba ng iba aside from TUPAD? Meron kasi kaming ganitong program. Baka mas makatulong. Kaya po, ayun yung binigay niya po sa akin. At anong programa yan? At nasaang stage ka na ba nito? Ganito po kasi yung backstory lang. Nung pandemic, nagkasakit po ako tapos natanggal sa trabaho. Tapos meron akong maliit na food business, yung sisigan dito sa San Fernando. Tapos po, ang binigay po nilang assistance sa akin is parang dinagdagan po yung mga gamit ko. Yung mga kawali, kaldero, kalan. Oo. Tapos nagbigay po ng raw material. Ayun po. Kamusta na? Ano po? Kamusta na ang negosyo mo? Ay, okay po. Ongoing po yung negosyo ko. Nagkasakit ako last month pero tuloy-tuloy pa rin po hanggang ngayon. Oo, pero may kasama pa palang seminar? Yes, opo. Yung seminar, hindi ko nga po alam na may ganun pala. Tapos, nag-attend po ako doon sa seminar nila dito sa DOLE Regional Office dito sa amin, sa Pampanga. Oo. Tapos yung seminar po pala is about handling money, marketing, kung paano piliin yung target market para hindi sayang yung effort, hindi sayang yung puhunan. Napakalaking bagay po sa amin na maliliit na nag-uumpisang magnegosyo, yung shinare ng mga taga-DOLE. Lalong-lalo na po si Ms. Casey dito sa DOLE Regional Office 3. That's good to know. Baka mga sa susunod malaking pwesto na yan, Ivan. Sana, hopefully po. Nagpaplano po akong kumuha ng isang maliit na pwesto dito para buong araw na po. Yung katulad nung nauuso ngayon na 24 hours na mga kakainan, gano'n. Oo. Diba? At ang maganda dito, Ivan, sa programa, no, sabi nyo nga po, Asek Tutay, pag nakikita nyong lumalago at maganda yung pagkakahandle, sinusuportahan nyo pa yung expansion. Tama po. Ang beneficiary po natin sa livelihood, hindi po natin siya binibitawan ng 3 to 5 years. Kasi meron pong mga incidents na talagang nag-e-expand sila ng kanilang market. So kung kailangan po nila ng additional na puhunan, yun po yung binibigay din po ng DOLE. Or meron naman po na wag naman din sanang mangyari kay Ivan, meron naman kung may mga kalamidad tapos biglang na-wash out po yung ating livelihood at gustong ibangon, pwede pa rin po nating tulungan sila. Ayun. So Ivan, talagang pagpursigihan mo. Pag nakakuha ka ng pwesto, pag nakita ng DOLE yan, baka mas matulungan ka pa sa mga ibang gamit na kakailanganin mo. Opo, Miss Cheryl. Thank you very much po. Tsaka si Asek Tutay po,
siya po mismo personally, sinabi niya sa akin na kung ano pa yung kailangan pagka related sa negosyo mo, huwag ka mag-hesitate na lumapit. Kaya ramdam ko rin po yung suporta ng Dole. Ayan, that's Talaga good. po, opo. At natutupad ang pangarap mo, Ivan. Yes, opo. Yung Miss Cheryl, ma-share ko din lang, ang nakakatuwa kay Ivan, nag-update siya sa akin, nagre-report siya. Minsan magte-text na lang yan, ay ma'am, meron na pong tumawag sa akin na taga-Dole. Ay ma'am, nasa seminar na po ako. So, parang nakakatuwa po na malaman na yung mga beneficiaries po natin, kahit hindi naman tayo, Ivan, nagpapangita personal, ay Yes, po. natutupad po natin yung, at nakakarating po talaga sa inyo yung tulong ng pamahalaan ng Dole po. Mhm. At I'm sure, mas, yung nakikita natin na talagang, very appreciative sila, no, ASEC Tutay, Opo. na hindi Opo. hindi lang nila yung parang, okay, deserve ko naman to kasi galing yan sa pamahalaan, kailangan naman nila talaga akong tulungan. Pero yung may extra effort na aalagaan ko to, palalago. Ayun, pagsisikap. Exactly. Ayan, Ivan, ha? Sa susunod, Opo. ulit. Yes po, Miss Cheryl. Kunin ko na rin po tong opportunity na to, Ma'am Cheryl. Go ahead. Kasi po kung di rin po dahil sa program ninyo, hindi ko rin po makakausap si ASEC Tutay. So maraming salamat din po sa inyo na naging tulay kayo para po mapalapit ako sa Department of Labor and Employment at matulungan po ako sa munting pangarap ko na negosyo. Maraming salamat po. At thank you rin, Ivan. We wish you all the best. At Thank malay you mo very sa much susunod kami nang bibisita sa pwesto mo. Nako, sana po. Kakain tayong sisig. Kasi favorite ko yan, Yes po. sisig, Ivan. Oo. Maraming salamat po talaga. Oo, or padalan, sa susunod, pag overwhelmed po ako. sakali man, padalan mo kami ng video para mapakita natin dito, diba? Yes po. Opo. ayan. Sige po. Gagawa po ako. Ayan, great. Thank video. you, Ivan. Thank you We very wish much you po. Thank well. you very much din po, Asek. Ingat po kayo. Salamat, Ivan. Ingat. Thank you po. At kami naman din po dito sa programang Sagot Kita, yun po talaga ang aming hangad. Maidugtong, mai-connect po namin kayo sa different agencies po ng pamahalaan para po kayo ay mabigyan ng assistance. Minsan kasi, di ba, ASEC Tutay, ang daming available na programs ng pamahalaan. Kailangan lang talaga awareness. Talagang paulit-ulit natin silang paalalahanan. Ito, kagaya po nitong tupad, 30 billion. Nasa almost 1 million pa lamang po yung natutulungan at they're hoping na 3.2 ang matulungan. Kumbaga, talagang bukas na bukas ang Dole. Ito, meron. Hindi po nagigipit sa budget pagdating sa tupad program. Kaya yung mga qualified, pwede po kayong lumapit sa mga regional offices ng Dole. May caller po tayo. Ito po, mula naman sa Laguna, na si Ma'am Normalita Verano. Hi, Ma'am Norma. Ma'am, good afternoon po. Good afternoon. Ano pong maitutulong namin? Ma'am, gusto ko rin sanang makaano sa tupad, ma'am. Kasi ang edad ko, 62 na. Wala akong hanap buhay. Ano po ba dating ang inyong trabaho? Ano po, ma'am, nagtinda-tinda ako ng merienda, saka kunting grocery. Ngayon, yung dumating yung pandemic, naubusan ako ng puhunan, ma'am. Ayun po. So, taga Laguna po kayo. Saan po kayo sa Laguna? Sa San Pedro, ma'am. Barangay Landayan, San Pedro, Laguna. San Pedro. Sige po, ano po ang pwede bang assistance natin, ASEC Tutay? Ma'am, gusto ko sana makahingi ng tulong sa inyo, ako ng negosyo, ma'am, kung may matulungan nyo ako. Okay. Ito po, si ASEC Tutay. ASEC? Thank you po, Nanay Normalita. Siguro po, papasyalan po namin kayo sa aming regional office para makita po yung sitwasyon nyo dyan at ano po yung naiisip nyo po na negosyo. Kasi sabi nyo po dati, nagtitinda kayo, may konti kayong grocery. Kung
Yun po ba ay Opo, gusto ma'am. ninyo ulit gawin o meron po Opo, kayong ma'am. ibang Gusto ko negosyo na sanang gawin, naiisip? ma'am. Kasi po, nanay, pwede po kasi depende sa lugar nyo, pwedeng magsimula kayo ulit ng sari-sari or bigasan, or baka malapit kayo sa eskwelahan, pwede kayong mabigyan ng fishball cart na may kasama na syempleng fishball. Kasama Opo, na ma'am. mga ganon, or yung mga, 'di ba? Yun po ba Opo. ay open po kayo? Opo, ma'am. Kasi Ayun. may ano ako, ma'am, may ginawa akong kunting tindahan dito nga hindi ko na nalagyan ng laman, ma'am. So may pwesto na wala lang laman. Wala na po, ma'am. Ay lalagyan natin ng laman. Sino po bang kasama natin sa bahay, sa buhay? Yung ano ko, ma'am, yung kapatid ko nga PWD, ma'am. Ay, yun pala. Eh, sigurado pong sisiguraduhin po yan ni Asek Tutay. Ganito po, Nanay Norma, ang Ma'am. gagawin po namin, ibibigay po namin ang inyong contact number at pangalan kay Asek Tutay, and they will coordinate with you. Hintayin nyo lamang po ang kanilang tawag. Opo, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. At sa susunod po na pagkakwentuhan natin, abay iyayabang mo na sa amin ang may laman ng tindahan. Ay, salamat, ma'am. Ha? Salamat, ma'am. Salamat. Ayun po, ipapa-video natin yan at iayabang natin dito sa programa, diba? Sige, bigyan nyo lamang po ng panahon sila, Asek Tutay, maybe within the week, Asek, matawagan po sila? O within, Opo. ngayon pong linggo. Sige po, ang Asek. pakiusap ko lang po, pag nag-text ako, sasagot kayo, Nay, ha? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Alright, Thank sige you po, po. Nanay. Matupad na yung ano ko, makatindahan ako, ma'am. Ay, oo. Tuto pa rin natin yan, Nanay Norma. Ay, salamat po, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Opo. Para po Maraming makatulong sa salamat. inyo at sa inyong kapatid na PWD. Yan po. Alright, Nanay. Salamat po, nakakatuwa. Basta yung mga ganito, sa susunod na buwan or after couple of months, babalik ulit sa atin si Asek Tutay. Kasi gusto naman natin, Asek, di ba? Hindi lang tayo puro salita dito. Nakikita natin, Correct. gusto natin ipakita sa mga listeners natin at sa viewers na may action po talaga kaming gagawin doon sa mga pinangakuan natin. At hindi din po, kung kayo po ay interesado, again, sa mga ganito pong katulad nila Nanay Norma or yung mga nawalan ng trabaho, baka po kasi akala nila, Asek, sa main office lang dito sa Metro Manila sila pwedeng lumapit, makabumiyahe pa yan dito. Paano po ulit yung proseso pag po sila'y para rin po masiguro kung or makapagtanong man lang if they're qualified or not? Opo, siguro po sa atin pong mga kababayan, kung naririnig nyo po kung nasaan po nakalocate or ang ating mga opisina sa regional or provincial level po ng Department of Labor and Employment, maaari po kayong magsadya doon sa opisina at mag-inquire po kayo, mag-apply po kayo. Pag nagpunta po kayo doon, ipoprofile na po agad kayo kung qualified kayo o hindi. Tapos sasabihin na po sa inyo yung mga next steps. Yung pangalawa po, kung hindi po natin alam ang opisina ng DOLE, pwede po na lumapit tayo doon sa Public Employment Service Offices po natin na nakalagay po sa bawat munisipyo o syudad o probinsya po kung saan po tayo ay nakatira. At kung hindi naman po, kung may access po kayo sa internet, pwede nyo pong puntahan ang DOLE website. Makikita nyo po doon yung mga address po ng iba't ibang regional at provincial offices. So pwede po ninyong bisitahin ang www.dole.gov.ph. Or kung hindi naman, tawag na lang po kayo, DOLE 1349 ang amin pong hotline. Okay, next caller po natin. Ito, speaking of qualified or hindi qualified, hindi raw siya qualified. Bakit kaya? Mula sa Cagayan de Oro, kasama po natin sa linya ng telepono si Joseph Joel Nuevas. Hi Joseph, magandang hapon. Hello po, Ma'am Cheryl. Magandang Opo. hapon po at kay Asik po sa Duli po. Opo. Opo. Ma'am, sa barangay po namin na nalista po ako sa barangay captain namin bilang isang solo parent na para sa tupad po. Pero
natawagan po ako pero hindi po ako napabilang sa orientation dahil isa pong akong PWD, visually impaired. Wala po akong trabaho. Yun, hindi po ako qualified daw sa tupad. Totoo ba yan, ma'am? ASEC Tutay. Opo. Gaya po ng nabanggit natin kanina, ang persons with disability po ay po pwede naman po na maisama pa rin po natin sa tupad. Pero depende po kung ano po yung disability natin. Ngayon, sinasabi niyo po na kayo ay visually impaired. Ilang taon na po ba kayo, Tay? 54 years old, ma'am. 54. Yung anak niyo po, ilan po ang anak ninyo? Dalawa po, ma'am. Dalawa po, ma'am. Isang 20 years old at 23 years old. Sila po ba ay naghahanap buhay? Wala pa po, ma'am. Nag-aral po sila bilang isang, yung self-supporting student po sila, ma'am. So nag-aaral pa po pareho? Opo. Nag-aaral pa po pareho? Yes po, ma'am. So, pero ma'am, yung sa hanap buhay po, ma'am, livelihood po, ma'am, pwede po ako mag-apply, ma'am? Dahil yung mga anak ko po, katuwang ko po, marunong po sila sa mga processing foods, yung sa frozen foods, ma'am. Opo, pwede po tayo siguro kung talagang, dahil visually impaired nga po kayo, baka nga po talagang mahirapan kayo kung kayo po ay magtutupad. So, ang pwede natin gawin, Ma'am Cheryl, ay bigyan na lang po natin ng panghanap buhay si tatay para nasa bahay lang po siya. At yung kanyang mga anak po ay maaari pong maging qualified po din sa isang programa po natin dahil sinasabi niya mga estudyante pa po ito, nag-aaral pa, pwede po sila doon sa tinatawag natin na Special Program for Employment of Students. Ito naman po, nagbibigay po ito ng pagkakataon na makapagtrabaho po yung ating mga estudyante pamula 20 days hanggang 78 days. Depende po yan kung tayo ay nasa LGU, nasa public institution, or nasa private sector po. Ipapaprofile na lang natin siya, Ma'am Cheryl. Kukunin ko po yung detalye para hindi lamang po livelihood yung pwede nating i-offer sa kanya. Pwede rin po siguro yung kanyang mga anak ay maisama po natin sa programa na SPES. Ayun. O, di ba, Tatay Maraming Joseph? salamat po, ma'am. Ayan Yes po. Abay, ganito po, again, parang yung kanina po sa atin, ibibigay po namin ang inyong details, contact details, Tatay Joseph, kay ASEC Tutay, at yung pong regional office na malapit po sa inyong lugar, ay papupuntahan po niya kayo para ma-assess po yung sitwasyon ninyo. At ibibigay po nila yung pinaka-akma, mapapakinabangan nyo pong programa mula po sa DOLE. Sige po, ma'am. Hindi na po ako magpunta sa DOLE office, ma'am. Huwag na po, papuntahan na lang namin kayo, Tay. Tapos, ibigay nyo po yung exact address nyo, ha? Ayun, Kung Tatay. saan po kayo nakatira. Oo, gagastos ka pa ng pamasahe. Sila na po ang pupunta sa inyo. Kukunin po namin mamaya kay Susan, ha? Okay po, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Thank you. At sa susunod po tayong mag-uusap, kakwentuhan nyo na kami, ha? Sa inyong Okay livelihood. po, ma'am. Sige po, ma'am. Malaking tulong po yan sa amin, ma'am. Dahil ako po ay bilang isang solo parent na, ma'am. Matagal na po. 10 years na po. At saka mahirapan po ako na araw-araw na ma'am, needs namin. Dahil po sa isa po akong PWD din, ma'am. Kaya po yan, Tatay. Laban lang. Yes po, ma'am. Laban na po, ma'am. Salamat po. Ayan po. Naku, na-excite na ako pag nag-usap tayo ulit, ASEC Tutay, siguro after couple of months na yung kung ano na, di ba, yung paano na nagbago, nagsumikap sila. Kagaya si Tatay, 54 years old. O kung iba yan, may 2 anak, depende na lang yan sa kanyang 2 anak. Di ba? Pero kahit na visually impaired siya, talagang
Umanap siya ng way para matawagan niya tayo at makahingi ng tulong sa pamahalaan. Huwag po kayo mag-alala, Tatay Joseph. Nandito po ang DOLE. Next caller natin, 8 minuto na lamang. Humahabol mula sa Santa Cruz, Laguna. Ayan po, si Azenith Santos. Hello po, magandang hapon. Hapon po, ma'am. Opo, ano pong may paglilingkod namin? Ma'am, baka po, pwede niyo po, lalapit po ako ng konti doon sa maliit kong negosyo. Ano po yon? Lalapit po ako doon sa maliit kong negosyo. Kasi po, nakausap po yung dating Ay, hello po, ate. Ay, hindi po malinaw yung inyo pong audio. Ay, hindi po malinaw. Opo. Wait lang po. Ayan, yung kaninang sinabi niyong wait lang, malinaw yon. Ito na po, okay Ayan, na po. okay. Okay na po. Oo. Opo. Sige Ma'am, po. magandang hapon po. Parang nagsi-feedback po. Oo nga tanggalin mo na yung audio nung namin. Wala na po. Ayan, sige. Go ahead. Hello po, magandang hapon po. Hindi po sana ako ng konting tulong sa sa maliit ko pong negosyo. Ano po, patanggal po yung earphones po ninyo. Wala po akong earphone. Wala daw earphone. Wala po. Baka naka-speaker po kayo. Yung boses niya. Hindi po, wala po akong earphone. Baka po naka-speaker kami? Hindi rin po ako. Baka po may monitor po kayo namin? Wala rin po, ma'am. Yung habang nakikinig kayo sa amin, naririnig mo? Wala po, ma'am. O, sige. Huwag na lang. Okay na. Ayan, better. Sige okay na po. Okay. Wala na po, ma'am. Ayan. Sige, tuloy-tuloy mo na. Ayan, ma'am. Ma'am, hindi lang po sana akong konting tulong sa maliit kong negosyo po. Gumagawa po ako ng mga home delicacies, mga pastry. Tapos po, lumapit po sana ako sa BPI na inihingan nila ako ng business permit para po dun sa secured daw po na small business ko po. Medyo malaki-laki po yung magagastos sa business permit. Okay. So, gumagawa ka ng mga pastries, home delicacies. Yes po, ma'am. Alright. Sige. Ano po ba pwede nating bigay na assistance, Asek Tutay? Kasi parang kung tama ang pagkakadinig ko, Miss Cheryl, hirap siya doon sa business registration niya sa DTI, business permit, kasi nga, parang po yun, mahal po ba or what? Medyo malaki po yun. Okay. Parang ang alam ko naman po sa business registration or business permit sa DTI, libre po yun at pwede po siyang gawin online. Yung business permit po, may bayad po sa munisipyo. May bayad sa munisipyo? Yes po. Meron nga. Oo, meron talaga yan. Pero kung gusto ho nating magnegosyo, ay talagang kailangan ho natin bayaran po yung business pa lang po naman yung sa akin. Lapit po sana ako ng konting tulong. Kasi nakadepende pa rin po sa akin ng mga anak ko. May apo pa rin. Ganito po, I think the best agency na pwede po nyong lapitan ay DTI. I understand po may DTI registered na po ba kayo? Hindi ba po, ma'am? Ayun po, lapit po kayo sa DTI kasi ang DTI, Ma'am Azenith, i-guide po nila kayo kung paano kayo makakakuha ng mga permits. Pero yung sinasabi nyo pong business permit, may bayad po. Pero kung maliit po kayong negosyante, dapat po ay hindi mabigat sa bulsa. Meron po ako Ponda. Yung Ponda po, yung sa barangay pa lang po. Matagal na po. Pagkano nire-renew po namin? Ponda. Opo. Paano po kaya? I think yun po kasi yung best, Ma'am Azenith. DTI po tayo lumapit. Check nyo po sa inyong LGU. Hanapin nyo po kung nasaan yung negosyo center. Kasi ang negosyo center po ng DTI will guide you at mag-guide din po kayo kung paano po kayo pa magkakaroon ng dagdag na pondo.
So, negosyo center ng DTI, kadalasan po yan ay nakapwesto po yan sa mga munisipyo or sa mga LGU po. Ano po? Kasi po, very limited. Kasi may existing negosyo na eh. So, hindi na po tayo papasok dun sa tupad program. But thank you for calling and I hope po, ayun nga po, lumapit po Sana tayo po, sa Ma'am, negosyo matulungan niyo po ako center. dun sa konting punan ko po. Ayun po. Baka po sa DTI po yung additional po na kasi ano pa ba, unless na meron po ba kayong kasama sa bahay na nawalan ng trabaho or yung ganun po Yung asawa ko po, yung sa construction po, tapos po yung anak ko, na may anak, sa akin pa rin po nakadepende. Ayun po, baka po yun pwede. Doon tayo. Sige po, wag nyo pong ibababa. Kukunin din po namin yung inyong contact number and we'll see, we will, i-assess po kayo ng DOLE kung ano pong assistance ang pwede pong ibigay po sa inyo. Opo. Alright, thank you po. Thank you po. 2 minutes, last 2 minutes, parang basketball, no? Dagdag puhunan din ang sanang gusto ni Daisy Angeles. Hi, Daisy. Ma'am Cheryl. Opo, ano po ba ang negosyo ninyo? Ay, yung nagtitinda po kami ng pakumbo, yung maruya po. Maruya! Opo. Masarap yan. Ay, ano pong nangyari? Bakit po kulang ng puhunan? Yung asawa ko po kasi, dati siyang magsasaka. Kaso lang nung nagkasakit yung tatay niya, naisanla po yung lupa at hindi na natubos. Opo. Tapos nag-extra po siya na mag-janitor. Kaso lang po, yung rayuma niya namamaga ngayon, di wala na po siyang trabaho. Kami na lang po yung nagtitinda-tinda ng pakumbo. Ngayon po, yung di ba po, kailangan ng mga gamit ng mga bata, naubos po yung namin, puhunan na gamit po. Pwede, Asek, Oo, pwede naman po natin na tulungan ikaw, Miss Daisy. Kaya lang, i-promise mo sa amin na pag tinulungan ka ng DOLE, para talaga doon sa pangkabuhayan, hindi mo po siya gagamitin sa ibang bagay. Kasi minsan na, Miss Cheryl, ang nangyayari, kapag binibigyan mo siya ng panghanap buhay, it's either kinakain nila sa pang-araw-araw or talagang mapupunta sa ibang tawag dito, yung naiiba yung purpose nung ibinibigay po sa kanila. So sana, sabi ko nga kanina, pag malasakitan po natin yung kakaunti man na naibibigay ng pamahalaan at atin pong palaguin ito. Opo, pampuhunan po sana para doon sa pakumbo at saka kangkong fit. Sige, ganito na lamang po. Abay, kukunin po namin yung contact number nyo, i-assess po natin kung ano rin po ang pwedeng assistance na maibigay po ng DOLE po sa inyo. Ano? Okay po. Salamat po. Naku, dapat itong programa natin to, 2 oras, Asek. Pero Miss Cheryl, marami kang fans. So, eto marami kang natutulungan. Dahil din po sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Asek Tutay, again, para po dun sa mga hindi natin na-accommodate, saan po sila pwedeng magtanong, mag-inquire kung sila po ay pwedeng pasok sa tupad program or sa iba pang livelihood program or programs of DOLE po? Opo, tawag lang po kayo sa DOLE Hotline 1349 o kaya bisitahin niyo po yung ating website www.dole.gov.ph or bisitahin din po natin ang mga bawat regional at field offices ng DOLE or ang public employment service offices po sa bawat city, municipality at provinces. O kaya naman po, ibigay niyo po yung inyong mga details dito po sa programa ni Ms. Cheryl Cosim at sila na po ang magko-communicate sa amin para maabot po namin kayo at matugunan po ang inyong mga katanungan. Ayun. Marami pong salamat, Asek. Magkita po tayo sa susunod na pagkikita natin. Katabi ko na kayo ulit dito sa studio, ha?
Opo, maraming salamat din po, Miss Cheryl, sa pagkakataon. Thank you po. Ayan po si Asek Dominic Tutay ng Dole. At mga kapatid, dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Bukas makakasama po natin si Senator Bongo at Department of Health para pag-usapan po natin ito, serbisyo publiko muli. Serbisyo publiko ang paglapit po sa Malasakit Center. Ano po, paano ba yung proseso? Kamusta na ba yung implementation po nito? Bukas, samahan nyo kami alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita.